Hello! Hello mga my dear. Tabi lang muna natin yan. So, hello. Para ako nasusuka. Buntis po ako. Okay. I see. Kaya pala. Okay. So, hello, mga my dear Gemini. This is going to be your first 15 days of June, mga my dear. This is from June 1 hanggang June 15, 2025. And this is a general reading. So, reminder, mga my dear, na ang gagawin natin today ay general reading. So, hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So, please, mga my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. So, sa reading na to, mga my dear, meron tayong dalawang set. Set A and Set B. Set A is more on money, career, anything na may kinalaman sa pera. Set B will be more on your heart, love life, family, friends, okay? Lahat ng may kinalaman sa heart. So, we will be starting your reading sa Set A, which is career, money, okay? So, let's go tayo. First 15 days of June. Gemini. Ay, nightmare. Bakit ganun? Lahat siguro, my dear, no? Talagang problemado sa usapin ng pera. Kasi si Gemini, si Aries, eto din. Sinapol ko naman yung card. Si Taurus, ganun din. Ikaw, ganun din. Sinapol ko yung card, promise. Okay. So, tingnan natin. A nightmare is energy of suffering, darkness, persecution. Okay. So, suffering, darkness. Okay. Siguro nasa isang sitwasyon ka as of this moment, my dear, na hindi mo gusto. Okay. Yun lang gusto kong sabihin. Okay. The Five of Pentacles, my dear, energy na you are short with money. Baka meron kang mga gustong bilhin, my dear Gemini, or baka meron kang gustong gawin na medyo tagilid, my dear, sa usapin ng pinansyal. Everything na lumalabas to, sinasabi, my dear, kasi itong nasa likuran nyo dito, this is church, simbahan to. So, just trust yung, tama ba? Just trust. Magtiwala ka lang, my dear, sa ating buong may kapal, that kung ano man yung nangyayari sa'yo as of this moment, meron niyang dahilan. Meron niyang purpose. Okay? Pero, ayan. First 15 days of June, yun nga. May problema sa usapin ng financial, my dear Gemini. Teka lang. Sinusure ko lang. Kasi, naka-reverse. Next is the Knight of Wands. Okay, so meron ka mga gustong gawin. Maliwanag to, my dear. Kaso ang problema kasi, meron tayong Five of Pentacles. So, posibleng hindi enough yung iyong resources o yung usapin ng financial, my dear, para matupad mo tong mga bagay na gusto mong mangyari. Okay. So, meron ka ditong energy ng nightmare. So, posibleng pakiramdam mo na nasa isang, alam mo yon, bakit ayoko sabihin na parang bangungot kasi nightmare is bangungot. Pero posibleng sabihin mo, my dear, sa first 15 days of June na bakit, di ba? Bakit ganito? Okay? So, meron ka mga gustong gawin, my dear, na hindi mo siya magagawa sa first 15 days of June. Ang reason is money problem. Next is the Page of Wands, another action ulit na meron kang gustong gawin or meron kang gustong puntahan or meron kang gustong umpisahan. Madalas, my dear, ang energy ng page is fresh start.
Ang kanyang kuya is the Knight. This is aggressive, my dear. Okay? Baka meron kang gustong i-explore, meron kang gustong i-try sa energy ng Knight. Ito naman, my dear, is energy lang ng fresh start. Something new, something fresh. Okay? Energy ng discovery, energy ng adventure. Baka gusto mo rin mag-travel. Okay? Yung mga ganun na energy. Ang problema, my dear, is first 15 days of June cannot be Barawan to make it happen. Okay? So, tingnan natin. Ano lang pala ito, my dear, 9 cards. So far, we have 4 cards sa ating table. Next is the energy of the Moon card. Okay? This is more on making decision. Okay? Ang nakukuha ko dito. And, hindi naman sinasabi, my dear, na hindi mangyayari yung gusto mong mangyari. Pero for some of you, is kinakailangan ninyong lumabas sa inyong comfort zone. For some of you siguro is nahihirapan na lumabas sa comfort zone. Parang ang nakukuha ko dito, my dear, is para mangyari yung mga bagay na gusto mong mangyari, it takes time sa kung ano man, kung nasaan ka man ngayon. Hindi ibig sabihin na parang hindi ka mabubuhay sa kung ano yung source of living mo ngayon or source of income mo. Hindi yung ganon. Okay siya, ibig sabihin. Kaso, kung meron kang mga bagay na gusto mong gawin or gusto mong umpisahan, ang nakukuha ko dito, it requires more effort, parang ganon. O kaya kailangan mo talaga ng help. Yun ang nakukuha ko over here. Ayan. Tingnan natin, my dear. Next is the Six of Wands. Makukuha mo naman siya, my dear, okay? Kung meron ka mga gustong gawin, makukuha mo siya, pero not this time. Not this time. Tingnan natin, paki-clarify ngayon. The King of Cups, habaan mo yung pasensya mo, my dear. Okay? Habaan mo yung pasensya mo kasi medyo short. Sabi ko nga sa'yo, si Aries, si Taurus, and then ikaw, my dear, parang meron kayong hindi ko alam ha, pero it is hard, my dear Gemini, na magsabi na parang mabigat yung first 15 days ng June. Pero so far, hindi ka nag-iisa. Kasi si Aries ganun din, si Taurus ganun din, and then ikaw ganun din. Actually, itong Nightmare na card, lumabas to kay Aries. Okay, hindi siya happy. Ang problema kasi kay Aries is parang may mga tao sa paligid niya that make yung life niya na miserable. Okay, yun ang problema kay Aries. Ang problema naman sa iyo, my dear, is yung pasok ng pera mabagal. May mga bagay ka na gustong gawin, pero ang bagal ng pasok ng pera. Pero so far, sinasabi kasi dito, my dear, kung talagang hahabaan mo lang yung pasensya mo, yung ganon, eto siya. Okay, mangyayari siya kasi bakit? Ang partner ng King of Cups is the Six of Wands, energy ng success. Okay? So, ayan siya. So far, this is energy ng May, June. So, mahirap kasi mag-conclude kasi ang reading natin is first 15 days. Pero posibleng buong June talagang ganito. Kailangan ko maglatag ng second half of June para makita talaga kung pang isang buong buwan ba talaga to. Pero for now, parang meron akong feelings na ganon. Pakiramdam. Once again, my dear Gemini, hindi ibig sabihin na pangit yung career. Okay? It is just more on parang ang nakukuha ko na parang the more nightmare or suffering yung kanyang energy kasi parang hindi siya makapag-provide sa mga bagay na gusto mo. Parang hindi sapat. Ganon na energy. Okay? The Nine of Swords. I told you. And the Eight of Pentacles. Energy ng work, energy ng stress. Last two cards natin to kasi 9 lang. We have 2, 4, 6, 8, 9. Okay? So, dito sa card na to, kinaklarify niya lahat ng sinabi ko kanina. Sa last batch na to. Nagkakaroon ka ng stress kasi parang pakiramdam mo siguro, my dear Gemini, na
hindi worth, parang hindi sapat kung ano yung pumapasok ngayong first 15 days of June. Hindi sapat, parang ganoon. Okay. Pero ang nakabothered kasi sa akin dito is itong mga ones na ito. Meron ka ditong gustong mangyari. And parang naka-fast forward siya dahil sa energy ng Knight. Page 6 of Wands. Parang gusto ko mangyari na kaagad to. Gusto ko ma-accomplish na kaagad to. So, my dear Gemini, para sa yung first 15 days of June, there's a tendency, my dear, na masyado lang talagang highlighted. Okay, 5 of Cups, bottom deck, masyadong highlighted sa mga araw na to, yung mga bagay na hindi mo makuha or hindi mo ma-achieve. Nang dahil doon, nabibigyan ng pressure yung usapin ng career. Kasi meron ka mga bagay na gusto mong mangyari and medyo iaano ko lang siya na yes, may mga bagay na gusto tayo na importante naman talaga. Pero kung aanuhin ko lang yung pakiramdam ngayon, my dear, I can feel na meron ka mga bagay na hindi naman talaga ganun ka-importante that you can actually set aside. Parang ganon. No, so this is the time, my dear, na masyadong highlighted na parang kulang. Kumbaga sa sahod, kulang yung sinasahod sa'yo or parang hindi sapat yung sinasahod sa'yo. Sa first 15 days of June, you can actually feel na pagpasok ng pera, if there will be some money, lalabas siya kaagad. Or posibleng kung meron kang mga tinatabi or iniipon, there's a tendency na magagalaw mo siya. Pero, sabi pa nga dito sa energy ng 5 of Cups, ay 5 of Pentacles na probably this is the time para mag-connect sa usapin ng spiritual. Okay? Para to ask guidance, mga ganon. Kasi para kasi sa'yo lahat is importante. Everything is important. Wala kang dapat i-let go. And sa life kasi natin, hindi pwede yung ganon na lahat gusto mo ma-achieve ngayon. Lahat gusto mo makuha ngayon. No, my dear Gemini, it cannot be bara want to make it happen. Hindi talaga pwede. Pero, sinasabi dito sa energy ng 6 and the King of Cups na kung hahabaan mo pa yung pasensya mo at medyo mag-a-adjust ka ng very, very late, mangyayari din siya. Siguro, sa tamang panahon, divine timing, okay? But so far, 12 minutes, okay? Ika-close ko na to kasi meron pa tayong love reading. Nakakaranas ka ng parang darkness sa usapin ng career, okay? You don't like yung flow ng iyong career, yung flow ng iyong finance, pakiramdam mo hindi sapat, pakiramdam mo kulang, in short, you're not happy, okay, sa usapin ng iyong career. But, sinasabi ng ating reading na nakafocus ka kasi sa mga things na hindi mo pa na-achieve or sa mga things na gusto mo mangyari pero hindi pa pwedeng mangyari. And, nami-miss out mo na ang dami mo ng achievement. Okay? Ang dami mo ng achievement, ang dami nang nangyari sa life mo, so on and so forth. Okay? So, count your blessing, my dear, sa first 15 days of June to make things better. Okay, so let's go na tayo, my dear Gemini. I'm so sorry. Gusto ko sana laging maganda lahat ng reading, pero, di ba? Magagawa natin. The card has spoken. Let's go na tayo, my dear Gemini, sa area ng iyong love. Every area of your heart is welcome here. Your family, your friends, relationships. So, don't be close-minded, ha? So, let's go tayo, my dear Gemini. 9 cards, kagaya ng ating career. Nagtatalsi ka ng aking laway. I would do anything for you. Okay, naka-reverse lang yan sa'yo, my dear. Pero, alam mo yan. I would do anything for you. It is connected ba sa usapin ng iyong financial because you wanna do something, 'di ba? Meron ka mga minamanifest doon sa usapin ng career na hindi pa siya pwedeng mangyari.
ikaw ba to na nagsasabi dito, my dear Gemini, na I would do anything for you, lahat gagawin ko para sa'yo, or this is energy ng ibang tao? Pwede, okay? Pero energy ng iyong love is I would do anything for you. And it makes sense kasi once na mahal mo yung isang tao, lahat talaga gagawin mo para sa kanya. Ang problema, medyo pressure cooker ka sa usapin ng career. So, medyo hindi matchy-matchy. Okay. So, let's go tayo, my dear Gemini. Let us add more cards to this. Gemini. We have here the Five of Swords. Okay. This is energy of... Hindi ko gusto tong card na to kasi madalas, yes, nanalo ka dito, you have a point, may point ka, you win, pero this is energy of confrontation. Okay. This is energy of confrontation. So, I would do anything for you. Okay. So, tapos Five of Swords. So, hindi to maganda. Kasi, ito yung area na parang itong I would do anything for you is nasa area na siya na parang may konting pressure. Na lahat ginawa ko para sa'yo. Parang ganon. Okay? And this is sword. You're a Gemini. So, ikaw to. The World card. This is energy of ending. Happy ending. Because you win. Okay? Itong dalawang card na to, nagre-release siya ng positive and negative na energy. Ang negative na energy na to is because I have this feeling na nakukuha sa card na to, my dear Gemini, na parang galit ka. Na parang sinasabi mo dito na lahat ginawa ko para sa'yo. And sa energy ng World card is, tapos na tayo. Wala akong kasalanan sa'yo, lahat ibinigay ko, ikaw yung nagkulang, parang ganon. Okay? So, tingnan natin. Next card is the energy of the Three of Wands. Energy of moving forward and moving on. Energy din ng travel. So, dito, my dear, kumakalas ka. Yun ang nakukuha ko dito. Kumakalas ka. Kasi, parang ibinuhos mo lahat. Ibinigay mo lahat. Okay? Tapos, ano ba yun? Na parang nasa isang sitwasyon ka, my dear, siguro as of this moment na kung i-base ko lang dun sa career mo sa usapin ng financial, nasa isang sitwasyon ka siguro, my dear, na parang kailangan i-reverse na yung energy na uy, kailangan ko ng help mo. Kasi hindi naman sa pagbibilang, my dear Gemini, baka ma-misinterpret mo tong reading na to. Pero I'm just like expressing yung nararamdaman ko sa reading. Kasi sa energy ng career mo, you need help. May mga bagay ka na gusto mangyari pero hindi mo magawa-gawa, my dear, kasi mabagal yung pasok ng pera. Mabagal yung pasok ng basta, yun na yun. And dito, my dear, ito yung energy na parang, dito sa energy ng love, ang nakukuha ko dito, yung parang, lahat ginawa ko sa'yo, nung ikaw yung may pangangailangan, nandyan ako para sa'yo. Pero, bakit ngayon, na ako na yung may kailangan, diba? Nasaan ka? Parang hindi kita maramdaman. Parang ganun nakukuha ko dito. Kasi sa energy ng World card at saka sa energy ng Three of Wands, this is energy na parang you are done. Tapos ka na, ayaw mo na. Okay? Ayaw mo na talaga. That's it. Okay? Finish contract na tayo. We have here the energy of the Tower. I told you. Finish contract na tayo. Yun ang nakukuha ko dito sa energy ng love. Okay? Tama na. Move on na ako sa'yo. Wala ka na mahihita sa akin, wala ka na makukuha sa akin, yun na yun, that's it. 'Di ba? Pigang-piga na ako, ubus na ako sa iyo. Kasi nasa sitwasyon ako ngayon na kailangan kita eh. Parang ganoon na nakukuha ko dito, my dear, sinusubukan ko talagang mai-connect do sa usapin ng pinansyal. Sinusubukan ko lang I'm trying my best. I hope. 'Di ba? I hope and pray. Next is the energy of the Nine of Wands. Kahit na mahirap. The Wounded Soldier. Okay? Ito, energy na nakukuha ko dito, pagiging martir. Okay, pagiging martir, pagiging, basta, sakripisyo, yung typical na parang ang dami mong pinagdaanan, tapos, 'di ba?
Dahil siguro mahal na mahal mo yung tao, kaya ganito yung energy na, pero umabot ka na kasi my dear Gemini din sa punto na, binigay ko na lahat eh. Wala na akong maibibigay. Kasi pag binigay ko pa ito, parang gano'n na pag binigay ko pa to, wala na. Finish na talaga Gemini. Wala na talaga. So parang may tinitira ka pang kakaunti, doon ka na lang kumakapit. Pero sa energy ng 9 of Swords, ay 9 of Wands, sorry, kitang-kita mo dyan, no, na hindi magiging madali para sa'yo to. Umabot ka lang talaga doon sa punto talagang ano na talaga. The Page of Cups. Siguro masakit to kasi masakit to para sa'yo, my dear, sa energy ng Page kasi parang binigay mo nang hindi mo iniisip yung sarili mo. Parang gano'n na nakukuha ko dito. Yung wala lang, masaya ako na ginagawa ko to eh. Tapos samantang huli mo na-realize na, teka, parang hindi na to okay. Parang gano'n na nakukuha ko. So, tingnan natin. Last 2 cards, my dear Gemini, we have here the energy of the Judgment. Meron mag-e-end sa usapin ng love. And the 5 of Wands, away to. Magkakaroon ng away, misunderstanding, or baka hindi na talaga kayo nagkakasundo. Ang maliwanag lang dito, my dear, is umabot ka na talaga sa punto na pagod ka na. Ayaw mo na talaga. Bottom deck of the card is the Queen of Swords. Okay? Kumbaga siguro, ilang beses mo na sigurong binigyan ng chance, ilang beses mo na sigurong pinatawad, ilang beses mo na sigurong inunawa, or kung something. Basta, to the point na sinabi ng card dito na I would do anything for you. Lahat ginawa mo para sa kanya. Lahat, maski siguro hindi mo kaya, pinilit mong gawin. Pero umabot ka na kasi, my dear, sa punto ng buhay mo siguro na parang wala na. Ito na lang yung natitira eh. Kumbaga pag ibinigay ko pa to, may ganun ako nararamdaman, my dear Gemini, na pag binigay ko pa to, wala na. Wala na talaga, pasukat na tayo, oh, 'di ba? Ano na tayo, Saint Peter na tayo, parang ganon, okay? So, my dear, teka, confirm ko kung merong away. Itong away na to, hindi ko siya actually, pero pwede ha, pwede magkaroon talaga ng misunderstanding sa first 15 days of June. Pero mas malakas yung energy niya, my dear, sa mga previous na away or misunderstanding. Okay, na finally parang hindi na tayo nagwo-work eh, parang ganon. Ayoko na, dagdag ka pa eh, parang ganon, dagdag ka pa talaga sa problema ko ngayon eh. Parang ganon na nakukuha ko, my dear Gemini. So, you're finally letting go dito sa person na ito. Okay. Hindi lamang dahil ang dami mo na sigurong nagawa para sa kanya. Dahil isa din siguro sa dahilan. Hindi lang yun hindi lang doon. I think nang dahil din hindi na talaga nagwo-work. Yun ang nakukuha ko. Parang hindi na talaga nagwo-work. Hindi na healthy sa'yo. Hindi na rin siguro healthy sa kanya. So anyway, mga my dear Gemini, ito ang reading mo para sa yung first 15 days of June. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.